Hello, I'm Alfred Costa Magallanes Valencia, 21 years old and being diagnosed with leukemia year 2008. Namin malaman. Ano yung mga symptoms na naramdaman mo before? And ano yung mga test na ginawa? Paano nasabi na may cancer? Simula siya lahat when our recollection namin. During recollection namin, nag-mostly tawagod. Tapos, during that time, hanggang dumiretso-diretso, hanggang nag-exam ako, naramdaman ko na may pagbabago sa katawan ko na parang every night nilalagnat ako, nagdudugo yung ilong, at saka payat na payat, maputla. Tapos nun, dumire-diretso na hanggang sa ma-diagnose ako. Dapat sana, mag-enroll ako, kaso, yun nga, nagpa-check up ako, at doon na-diagnose na may leukemia. Parang kinunan ako ng CBC, complete blood count, na para matest kung ano yung abnormalities sa dugo ko. Tapos, binone marrow analysis ako, kinuha ng dugo sa likod ng sa loob ng dugo. Tapos doon in-examine, tapos natuklasan na yun nga merong cancer, leukemic cells sa dugo ko. Doon sa mga symptoms na naramdaman mo, may naramdaman ka bang pagbabago sa pagtulog mo, pag-inom mo? Sa pagkain, medyo walan ako ng gana. Nagbago, parang hindi kaya ni-intake ng katawan ko yung mga pagkain. Tulad ng yung pagka sobrang yung kinakain ko, sumusuka ako. Tapos, bukod sa mga symptoms kanina na nagpintuloy yung ilong, naramdaman ko din yung joint pain. Mula nung naramdaman mo yung mga senyales at symptoms ng sakit mo, may mga ininom ka bang gamot or may mga ginawa ka ba para mawala yun? Siyempre, parang simpleng lagnat lang yung pagkakaalam ko nun. Kaya magtitake agad ako ng paracetamol para lang mawala yung lagnat. So parang hindi pa ako ganong aware na meron na pala akong sakit na beyond sa lagnat lang. Naramdaman mo yung mga ganun. Punta na ba kayo kaagad ng hospital or inano mo muna yung gamot? Hinintay mo pa ba yung malayo sitwasyon? Di ba, simula siya noong January, so hindi pa ako aware na talagang may sakit na ako. So, hinintayin ko lang yung mga gamot na iniinom ko para lang mawala yung lagnat, para lang hindi sumakit yung mga buto ko, yung mga joints ko. Minom na ako ng pain reliever, ng mga paracetamol, parang tulad ng Biogesic. So, Kailan ka magpunta sa hospital para magpatingin? Mula January hanggang March, di ba may pasok pa? So, nasa probinsya ako, kaya yung mga hospital din, parang hindi siya katulad ng mga hospital dito sa Maynila. Kaya, inintay ko pa na makatapos ako. Tapos, after nun, may nangyari pa sa pamilya, namatay lolo ko. So, nag-stay pa rin kami doon for almost a month. Kaya nung May, na kung saan na mag-enroll ako, pero hindi natuloy, kaya dinalaman na may leukemic cells sa katawan. Ano sabi ng doktor? Actually, sabi ng doctor ko, wala naman daw stages ng cancer. Wala siyang stage 1, 2, 3, or 4, katulad ng ibang cancer. Pero, nakabase sa pangalan kung ano yung magiging, kung ano yung effect ng cancer sa'yo sa leukemia. Sa akin kasi, biphenotypic acute leukemia, na kung saan combination siya ng acute myeloid leukemia tsaka lymphocytic ALL tsaka AML. Kayo sa family mo, may history ka ng ganun sakit? Both side ng parents ko, mother and father side, wala naman talagang walang any sign or parang walang any sign ng leukemia sa pamilya ng both parents ko. Kaya parang isa yun sa mga na yung doctor hindi niya ma-trace kung bakit nagkaroon ako ng sakit. Ano naman yung halos na pang-araw-araw na ginagawa mo at saka mahilig ka ba ano naman yung halos na kinakain mo pang-araw-araw? So pagdating sa pagkain, mas preferred ko noon yung mga tuyong pagkain, saka yung tuyo rather than sa mga nutritious food. Mas less ako dun sa mga prutas kaysa sa mga junk food. Tapos, sa pagpupuyat naman, dahil may pasok. Nung nalaman mo na meron kang paano ka nag-start
paano mo na-accept yung situation? Una, syempre, magdi-deny ka muna sa sarili mo. I-deny mo na parang, ordinary lang, wala kang sakit, parang normal lang lahat. Pero kapag magsisinking sa utak mo, yung sakit mo, kapag nararamdaman mo siya, or mas lalo ka nang nahihirapan. So parang, sa pag-respond ko, in-accept ko na lang siya kasi wala na akong magagawa, yun yung sakit ko, yun yung na-diagnose sa akin. So, accept ko, tapos hanapan ko na lang ng solution ko kapag Anong naging reaction ng family mo na diagnose? actually, parang katulad din sa akin. Una, nasa denial stage ko, na parang ayaw namin tanggapin na may sakit ako. Pero yun nga, dahil yun na yung reality, nandun na kami sa reality na may sakit ako, na may cancer ako. So, in-accept na lang namin. Tapos, sinupport nila lahat ng needs ko. Physically, emotionally, tsaka sa mga pangailangan pang kalusugan. Di ba na-diagnose ka na ng sakit na yan? May mga alternative medicine pa ba kayong ginawa? Or prior na, di ba, pagpunta niyo sa doktor, meron pa ba kayong ibang ginawa? Unang-una, sa doktor muna kami. Tapos nung ma-diagnose ako, syempre, we seek for alternative solution para sa sakit ko. Like for example, herbal medicine, uminom ng kahit anong mga juices, mula extracted juice sa mga prutas, tapos healing masses sa mga church at kung ano. Yung na-diagnose, anong mga treatment yung ginawa? So, yun nga, so mula 2008, nung ma-diagnose ako, nasa denial stage kami. Then, we seek for another solutions para gumaling yung sakit ko. So, unang-una, hindi muna kami nagpa-chemotherapy for 1 week. Dahil nasa denial stage kami, we try another solution or another treatment, such as, yung herbal medicines na tulad kanina. Tapos, kung sa proper treatment naman na ginawa sa akin ng mga doktor, binigyan nila ako ng protocol kung paano gagawin yung chemotherapy. So, every month, or on the first month, year 2009, February. First month ng February, lahat siya nasa induction phase ako ng chemotherapy. So, ibig sabihin, every week, nagkakaroon ng chemotherapy na magtatagal ako from 2 to 3 days sa hospital. After ng 4 cycle ng induction, magkakaroon na dun sa susunod na phase, parang maintenance phase. Yun naman every month na chemotherapy na magkakaroon ng 24 cycles of chemotherapy. Lahat yun, every month, once a month. Nagpaas pa kayo ng second opinion sa ibang doktor? Actually, yung sa second opinion, hindi naman mawawala yung kada sa mga problemang ganito. So, nagpunta kami sa PGH, pumunta kami sa iba't ibang hospital para lang makakuha ng second opinion. But, sa pagbasa nila sa results nung mga ginawa ng mga doktor, yung doktor pala, siya din yung consultant sa hospital na yun. So, ibig sabihin, reliable lahat ng sinabi niya. Tapos, sa second opinion, yun pa din yung nakita nila. Mga ginawang treatment sa'yo, mayroon bang mga naging side effects yun? Usually, sa cancer patient, kapag kinagawa ng chemotherapy, nagkakaroon ng mga side effect tulad ng pagbubual, pagbo-vomit, pagkalagas ng buhok, at saka pagkakaroon ng sakit, parang namamanas yung katawan. So parang sa lahat ng side effect na yun, lahat yun naranasan ko. Nawalan ako ng buhok, nag-isulbo, nagsusuka ako, pero ang maganda lang nun, hindi all the time nagsusuka ako. Parang okay yung process ng chemotherapy ko. Diba, nung nagkaroon ka ng treatment, ano yun, sa isang room, ikaw lang mag-isa, may limitation yung pagbisita sa'yo? Hindi naman ako na-ICU nun. Kaya, okay, kahit sino pwede pumunta para sa pagbisita. Pero, required yung nakamask, tsaka yung direct contact sa akin kapag may sakit siya. Hindi siya pwedeng magkaroon ng direct contact para sa akin, para maiwasan yung complication. So, meron ka ba mapakita sa amin na picture mo or yung nag-undergo
nag-undergo ka pa ng chemotherapy or after ka ng... Actually, wala akong doon. Pero, meron ako nasa probinsya namin, nasa Palawan. Bali, 3 years ako ay nag-undergo ng chemotherapy. Tapos, after na makompleto ko yung cycle, okay, naging okay na lahat. Okay, blood count, bone marrow analysis, lahat naging okay. Tapos, after 3 years, umiinom na lang ako ng pills. Tapos for 1 year na naging okay naging cancer free ako. Pero after a year, nag-relapse yung sakit ko. Tapos yun, nag-chemo ulit. Tapos okay na. After lahat ng treatment na nangyari sa akin, after na mawala na yung sakit ko, parang bumalik na ako sa relative ng buhay. Parang sa pagkakaroon ng abnormal life, naging mas normal na yung buhay ko, nabalik na sa normal. Nagbalik na ako sa pag-aaral, pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko sa college. Nag-start ako ng third year college, hanggang ngayon, third year college na ako, nang parang ordinary na lang yung lahat. Tapos, sa sarili ko, sa pag-maintain ko, parang hindi na bumalik, yung pag-iwas ko, parang hindi na bumalik yung sakit ko, ang ginagawa ko, parang mas kumakain ako, nag-intake ako ng mas mga nutritious na pagkain, such as, tulad ng mga prutas, tulad ng mga leafy vegetables, exercise, kuminsan-minsan, pero, parang, binago ko yung lifestyle ko.